Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Mag-iwan naman kayo ng komento kung taga saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon para mas ramdam natin na sabay-sabay nating pinapakinggan ang kwentong ito saan mang sulok kayo ng Pilipinas o ng mundo. Halina at simulan na natin ang unang bahagi ng isang istoryang puno ng sakit, pagtitiis at unti-unting pagbangon. Sa isang tahimik at simpleng baryo sa San Isidro, Masbate, lumaki si Amelis Luarca na ang taning kayamanan sa buhay ay ang kanyang lola na si Lola Zenobia. Maliit lang ang bahay nila, pawid ang bubong, pinagtagpi-tagping tabla ang dingding at tuwing umuulan ay may mga patak na pumapasok sa loob. Ngunit sa kabila ng kahirapan, masaya ang kabataan ni Amelis dahil napuno iyon ng aruga, disiplina at mga pangaral ng kanyang lola. Anak, madalas sabihin ni Lola Zenobia habang pinapahangin ang sinaing gamit ang pamaypay, "Wag na wag mong ikakahiya na tayo'y mahirap. Ang kahirapan nalalampasan, pero ang kawalan ng dangal mahirap ibalik." "Opo, Lola," malumanay na sagot ni Amelis habang hinihiwa ang talbos ng kamote para sa hapunan. Bata pa lamang si Amelis ay sanay na siya sa hirap ng buhay. Gigising siya ng madaling araw para mag-igib ng tubig, maglinis ng bakuran at tumulong sa maliit nilang puwesto sa palengke, kung saan nagbebenta sila noon ng itlog, saging at kung minsan ay kakanin. Sa gabi naman, nag-aaral siya sa ilalim ng ilaw ng gasera. Madalas ay inaantok siya, pero hindi siya nagrereklamo. Maganda si Amelis, ngunit hindi iyon ang una mong mapapansin sa kanya. Ang unang mapapansin ay ang kakaiba niyang katahimikan. Hindi suplada, kundi malalim. Parang may kung anong iniingatan sa kanyang dibdib. Mahinhin siyang kumilos, maingat magsalita, at kahit simple ang pananamit ay may likas na pino sa kanyang asal na hindi bagay sa tingin ng marami sa isang probinsyanang salat sa buhay. Marami sa baryo ang humahanga sa ugali niya. Si Aling Pasing na tindera sa kanto ay laging sinasabi, "Nako, Zenobia, yang apo mo, parang hindi pangkaraniwang bata, para bang may pinagmanahan ng talino at tindig." Mumiti lang si Lola Zenobia noon, ngunit laging may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Amelis kung bakit tuwing mababanggit ang tungkol sa kanyang ina ay biglang tumatahimik ang lola niya. Ang alam lang niya, maaga iyong nawala. Wala rin siyang kilalang ama. Kapag nagtatangka siyang magtanong, palaging iisa ang sagot ng kanyang lola. "Darating ang panahon, malalaman mo rin ang lahat, pero hindi pa ngayon." Lumipas ang mga taon. Nagtapos si Amelis ng senior high school sa tulong ng scholarship at ng pagtitiyagang magtinda tuwing bakasyon. Gusto sana niyang mag-aral pa sa Maynila, ngulit hindi na kaya ng ipon nila. Noon pa man ay alam na niyang kakailanganin niyang lumuwas balang araw upang hanapin ang mas magandang kapalaran. Ngunit hindi niya akalain darating iyon sa pinakamabigat na paraan. Isang maulang gabi noong Hunyo, biglang inatake si Lola Zenobia sa dibdib. Dahil malayo ang ospital at wala silang agarang masasakyan, halos isang oras pa bago sila naihatid ng tricycle ni Mang Isko sa bayan. Magdamag na nakaupo si Amelis sa labas ng emergency room, nanginginig, tahimik na umiiyak at nakatitig sa pinto. Kinabukasan lumabas ang doktor na may seryosong mukha. "Pasensya na, Hiha." Mahinang sabi nito. "Ginawa namin ang lahat." Parang gumuho ang buong mundo ni Amelis sa isang iglap. Sa maliit na burol pagkatapos ng libing, halos wala nang natira sa kanya kundi ilang damit, lumang ahon ng mga papeles at mga alaala. Habang inaayos niya ang mga gamit ng lola sa ilalim ng lumang aparador, may nakita siyang sobre na balot ng kupas na tela. Nakasulat sa harap ang kanyang pangalan. "Para kay Amelis. Buksan mo lamang kapag wala na ako." Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan iyon. Sa loob ay may lumang litrato ng isang batang babae na mukhang kamukha niya, katabi ang isang babaeng eleganteng manamit. May ilang dokumento, isang lumang susi at maikling sulat mula kay Lola Zenobia. "Anak, may mga bagay akong itinago hindi dahil gusto kitang dayain, kundi dahil gusto kitang iligtas.
Kapag dumating ang oras na wala na ako, pumunta ka sa Maynila. Hanapin mo si Attorney Leandro Vergara. Ngunit bago ang lahat, tumuloy ka muna sa mga kamag-anak ng iyong ina. Huwag mong ipagkakatiwala agad ang buong pagkatao mo. Magmasid ka muna. Tandaan mo, hindi lahat ng kadugo ay tunay na pamilya. Ilang ulit yung binasa ni Amelis. Hindi niya lubos maunawaan ang laman, pero sapat na iyon upang malaman niyang may mga bagay sa kanyang pinagmulan na matagal nang inililihim sa kanya. Wala na rin siyang ibang mapagpipilian. Pagkaraan ng 1 linggo, ipinagbili niya ang ilan sa kanilang gamit, iniwan sa kapitbahay ang natitirang manok at mga halaman at sumakay ng barko patungong Maynila. Habang nasa biyahe, hawak-hawak niya ang maliit na bayong at ang kahon ng mamahalagang papeles. Hindi niya alam ang naghihintay sa kanya sa lungsod. Hindi rin niya alam kung mabuti ba o masama ang makikita niya roon. Ngunit sa kabila ng takot, may maliit na apoy sa loob niya na nagsasabing kailangan niyang maging matatag. Pagdating sa Quezon City, tila nanibago si Amelis sa bilis ng lahat. Ang mga sasakyan, ang ingay, ang taas ng mga gusali, ang amoy ng usok at pagkain sa kalsada, lahat bago sa kanya. May hawak siyang papel kung saan nakasulat ang address ng kapatid ng kanyang ina, si Rowena Vildan. Pagdating niya sa gate ng bahay ng mga Vildan sa isang tahimik ngunit desenteng subdibisyon, napahinto siya. 2 palapad ang bahay, may bakal na gate, may potted plants sa labas at may garahe para sa sasakyan. Sa unang tingin ay maayos ang buhay ng mga nakatira roon. Pinindot niya ang doorbell. Makalipas ang ilang segundo, bumungad ang isang babaeng maputi, mataba ng bahagya at halatang mahilig mag-ayos ng sarili. Ito si Rowena. "Oh, sino ka?" Mataray nitong tanong habang sinusukat si Amelis mula ulo hanggang paa. "Magandang hapon po. Ako po si Amelis, anak po ni Maristela. Kayo po yata si Tita Rowena?" Parang may kung anong bumalik sa alaala ng babae, mulit mabilis iyong tinakpan ng malamig na ekspresyon. "Ah, ikaw pala iyon," sabi nito. "Ang tagal mong dumating. Halika, pumasok ka." Sa sala ay nadatnan niya si Tito Celso na nanonood ng telebisyon, ang anak nilang si Fiorella na nagme-makeup habang naka-live sa phone at si Jomari na nakahiga sa sofa hawak ang cellphone. "Ma, sino yan?" Walang pakialam na tanong ni Fiorella. "Pinsan nyo, galing probinsya. Dito raw muna titira." Tumaas ang kilay ni Fiorella. "Dito? Saan natin nilalagay?" "Sa likod, dun sa may stock room," sagot ni Rowena. "Tutal, maluwag naman doon." Napayuko si Amelis ngumit pinilit ngumiti. "Maraming salamat po, tita." Hindi siya sinagot ni Fiorella. Hangsalip ay bumulong ito kay Jomari nang hindi gaanong mahina. "Great, may instant katulong na tayo." Narinig iyon ni Amelis. Masakit ngunit hindi siya umimik. Sa unang gabi pa lamang ay naramdaman niyang hindi siya itinuring na panauhin. Pagkatapos kumain, siya ang pinaghugasan ng plato. Kinaumagahan, siya ang pinagwalis ng bakuran at pinadpunas ng mga bintana. Pagsapit ng tanghalian, pinabantayan pa sa kanya ang anak ng kapitbahay habang nagpunta sa salon si Tita Rowena. "Amelis, pakibilisan mo yung paglalaba," sigaw ni Rowena mula sa itaas. "Pagkatapos mo dyan, plansyahin mo naman yung uniform ni Trixen." "Po, akala ko po mamaya pa uuwi si Trixen." "Ang dami mong talong! Nakikitira ka na lang dito." Napakagatlabi si Amelis. Ang akala niya, sa bahay ng kamag-anak niya ay makakahanap siya ng pansamantalang kanlungan. Ngunit ilang araw pa lamang ay tila unti-unti na siyang nilulunod sa pakiramdam na wala siyang karapatang mapagod. Isang umaga, habang bumibili siya ng pandesal sa malapit na bakery, napansin siya ng tindera roon si Ate Yasa Cornejo. "Ikaw yung bagong dating sa bahay ni na Aling Rowena, di ba?" "Opo, ang aga mo lagi." "Ikaw ba ang inuutusan nilang bumili?" Ngumiti si Amelis kahit halatang pagod. "Okay lang po," napailing si Ate Yasa. "Mabait ka masyado, iha. Ingatan mo ang kabaitan mo. Baka abusuhin." Sa labas naman ng subdivision, nakilala niya si Kuya Benhur Di Malanta, driver ng shuttle van na minsang tumulong sa kanya buhati ng mga pinamili. "Sabi ko na nga, di ka sanay sa buhay dito," natatawang sabi ni Benhur. "Pero kakaiba ka, iha. Hindi ka tulad ng ibang nakikitira lang. Parang may pinag-aralan ka." Napangiti si Amelis.
Nag-aral naman po ako kahit papaano. Hindi lang yon, sabi ni Ben-Hur habang minamasdan siya. May tindig ka. Parang, ewan ko, parang hindi pang api ang kapalaran mo. Hindi niya alam kung bakit, pero tumatak sa isip niya ang sinabi ni Ben-Hur. Sa bahay ng mga Vildan, mas malinaw ring nakikita ni Amelis ang ugali ng bawat isa. Si Tito Celso ay tahimik ngunit laging iritable. Waring may problemang pinansyal na hindi masabi. Si Jumari naman ay laging may barkadang tambay at paulit-ulit ang hingi ng pera sa ama. Si Fiorella ang pinakamaingay sa lahat. Mahilig sa branded na gamit kahit hindi naman tunay, mapagmataas sa social media at laging ipinaparamdam kay Amelis na mababa siya. Isang gabi habang naghahain siya ng hapunan, narinig niyang nag-uusap sina Rowena at Celso sa kusina. Hindi na sapat ang kinikita mo, sabi ni Rowena. Kailangan nating makahanap ng paraan. May opening daw sa Azural de Grand Hotel. Kung makapasok si Fiorella roon, baka makabingwit ng mayaman. Hindi naman basta-basta makakapasok doon, sagot ni Celso. Malalakas ang kalaban. Gagawa natin ng paraan. Dapat makaakyat tayo sa buhay. Hindi na nagtuloy sa paglakad si Amelis. Napatigil siya sa pangalang narinig. Azural de Grand Hotel. Iyon ang parehong pangalan na ilang beses niyang narinig noon kay Lola Sinovia sa tuwing nagigising itong bangungot ang mukha. Iyon din ang pangalang tila amila sa kanyang pansin nang minsang makita niya ang malaking gusali nito habang binabaybay ang lungsod. Makalipas ang ilang araw, inutusan siyang samahan si Fiorella sa mall. Habang bitbit niya ang mga pinamili ng pinsan, nadaanan nila ang isang malaking kalsadang tanaw ang maringal na gusali ng Azural de Grand Hotel. Tumigil si Amelis at napatingin ng matagal. Matayog ang gusali, kumikislap ang salamin at maringal ang disenyo. Pero higit sa lahat, may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Parang may alaalang hindi niya matandaan. Parang may bahagi ng sarili niyang matagal nang naghihintay na kilalanin niya. Ano bang tinitingnan mo? Naiinis na tanong ni Fiorella. Huwag kang magpakaprobinsyana, hotel lang yan. Tahimik si Amelis, ngunit sa loob niya may kung anong gumising. Habang tanaw niya ang Azural de Grand Hotel mula sa malayo, hindi pa niya alam na ang gusaling iyon ang magiging sentro ng pagbabagong magpapayanig sa buong buhay niya. Sa mga sandaling iyon, isa pa lamang siyang dalagang galing probinsya na itinuturing na utusan sa bahay ng sariling kamag-anak. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan, may isang lihim na unti-unti nang kumakatok sa pinto ng kanyang kapalaran. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, sandali muna kitang yayayain na makisama sa atin. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na habang pinakikinggan mo ang kwentong ito, may iba ring nakatutok mula sa iba't ibang lugar, dala-dala ang kanya-kanyang karanasan sa buhay. Ngayon, dumako na tayo sa mas mabigat at mas masakit na kabanata ng buhay ni Amelis. Hindi agad nakaalis sa isip ni Amelis ang matayog na anyo ng Azural de Grand Hotel. Mula nang masilayan niya iyon habang kasama si Fiorella, para bang may kung anong humihila sa kanyang pabalik sa pangalang ilang beses niyang narinig sa labi ng kanyang yumaong lola. Hindi niya maipaliwanag, pero pakiramdam niya ay hindi lamang basta gusali ang hotel na iyon, para iyong susi sa isang nakaraan na matagal nang itinago sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga tanong sa isip niya, wala siyang panahon para magmuni-muni ng matagal. Sa bahay ng mga Vildan, lalong bumigat ng buhay niya sa mga sumunod na linggo. Amelis, nasa na yung planchado kong blouse? Sigaw ni Fiorella mula sa itaas isang umaga. Nasa upuan mo na, pinsan. Mahinang sagot niya habang nagbabanlaw ng kumot sa likod bahay. Ayusin mo na kasi. Hindi pantay ang pagkakaplansya. Ano ba naman yan? Simpleng bagay, hindi mo pa magawa ng maayos. Hindi sumagot si Amelis. Tahimik lang siyang bumalik sa paglalaba. Kahit namumula na ang kanyang mga kamay sa kakababad sa sabon at tubig. Mula umaga hanggang gabi, tila hindi nauubos ang ipinapagawa sa kanya ni Tita Rowena. Siya ang namamalengke, siya ang naglilinis ng banyo, siya ang naghuhugas ng kotse kapag wala si Tito Celso. At kung minsan ay ipinapadala pa siya sa salon ng kumari ni Rowena na si Myrna Castañeda upang doon naman magwalis at magtupi ng mga tuwalya. Isang hapon, kagagaling lamang niya sa salon nang sinalubungin siya ni Tita Rowena sa pintuan. "Oh, bakit ngayon ka lang?" Matalas na tanong nito.
Pinatapos pa po ako ni Tita Myrna sa likod. Nag-ayos po kami ng mga gamit. Puro kadailan. Wala ka namang ambag dito. Ang dali-dali na nga ng buhay mo kasi pinatira ka namin, hindi mo pa maibalik sa simpleng pagtulong. Parang may bumara sa lalamunan ni Amelis. Gusto niyang sabihing hindi na iyon simpleng pagtulong. Gusto niyang sabihing halos wala na siyang pahinga. Pero pinili niyang lunukin ang lahat, gaya ng palagi niyang ginagawa. Sa hapagkainan ng gabing iyon, abala si Fiorella sa pagkwento tungkol sa isang casting call na balak niyang salihan. Si Jomari naman ay paulit-ulit na humihingi kay Tito Celso ng pera para raw sa importanteng lakad. "Anak, ubos na ang allowance mo nung 1 linggo pa." Iritadong sabi ni Tito Celso. Paano? May kailangan akong bayaran. Hindi naman pwedeng wala akong pera lagi," sagot ni Jomari. Samantalang si Amelis ay nakatayo lamang sa gilid, naghahain ng ulam na hindi naman siya makakain ng sabay sa kanila. Biglang tumingin si Fiorella sa kanya at napairap. "Uy, Amelis, bilisan mo nga! Huwag kang tanga-tangar yan!" Napatingin si Tito Celso, ngunit hindi siya umimik. Si Rowena naman ay parang walang narinig. Sa mga sandaling iyon, lalo lamang naramdaman ni Amelis na kahit iisa sila ng dugo, hindi siya kabilang sa pamilyang iyon. Kinabukasan, habang bumibili siya ng pandesal sa bakery ni Ate Yisa Cornejo, napansin nito ang pamumutla ng kanyang mukha. "Hiha, okay ka lang ba? Parang hindi ka na natutulog ng maayos." Umiling si Amelis at pilit na ngumiti. "Okay lang po, Ate Yisa. Medyo marami lang po talagang ginagawa." Tinitigan siya ni Ate Yisa ng may pag-aalala. "Hindi ka lang ata medyo maraming ginagawa. Lagi kang may dalang listahan, lagi kang nagmamadali, tapos mukha kang pagod na pagod." Hindi agad nakasagot si Amelis. Pero marahil ay dahil matagal na niyang kinikimkim ang lahat, bigla na lamang siyang napaupo sa bangkito sa tapat ng bakery. "Minsan po," mahinang sabi niya, "naiisip ko kung tama bang dito ako pumunta." Lumambot ang mukha ni Ate Yisa. "Bakit hiha?" Hindi niya masabi ang lahat, ngunit sapat na ang ilang kataga. "Akala ko po kasi, pamilya ko sila." Tahimik na patanggo si Ate Yisa. Hindi siya nangialam agad, ngunit inabutan niya si Amelis ng mainit na tinapay at isang basong tubig. "Huwag mong isipin na dahil mabait ka, obligasyon mong tanggapin ang lahat ng sakit. May hangganan din ang pagtitiis." Timino iyon sa puso ni Amelis. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya pinanghinaan ng tuluyan. Sa kanyang maliit na stockroom tuwing gabi, inilalabas niya ang lumang sobre na iniwan ni Lola Zenovia. Paulit-ulit niyang tinitingnan ng mga dokumento at ang pangalang nakasulat doon, Attorney Leandro Vergara. Isang Sabado, nagdahilan siyang may pupuntahan siyang government office para ayusin ng ilang papeles. Tumingin sa kanya si Rowena ng may dugduda. "Ano namang aasikasuhin mo? Wala ka namang trabaho." "May kailangan lang po akong i-follow up tungkol sa school records ko," mabilis niyang sagot. Pinagmasdan siya ng babae, saka kumibit alakat. "Bumalik ka agad. Marami ka pang gagawin dito." Hindi nag-aksaya ng oras si Amelis. Bitbit ang address mula sa sulat, sumakay siya ng jeep at bus hanggang sa makarating sa lumang gusali sa Makati kung saan naroon ang opisina ni Attorney Leandro Vergara. Nang humarap sa receptionist at sabihin ang kanyang pangalan, parang biglang nagbago ang ihip ng hangin sa paligid. "Sandali lang po, ma'am." Magalang na sabi ng receptionist, bagay na hindi niya madalas marinig sa mga nakaraang buwan. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng opisina at lumabas ang isang lalaking nasa mahigit 50 anyos. Matangkad, maayos ang tindig at halatang sanay sa mataas na antas ng propesyon. Ngulit nang makita siya, nanlaki ang mga mata nito. "Amelis?" Halos pabulong nitong sabi. "Opo, ako po si Amelis Luarca." Parang saglit na nawalan ng kulay ang abogado. Agad siyang pinapasok nito sa opisina at ipinaupo. "Matagal kitang hinintay," sabi ni Ate Vergara habang nangingilid ang luha sa mga mata. "Akala ko, baka hindi ka na makarating." Naguluhan si Amelis. "Bakit po? Ano po bang meron?" Humugot ng malalim na buntong hininga ang abogado. Pagkatapos ay maingat nitong inilabas ang ilang dokumento mula sa isang locked drawer. "Ang ina mo, si Maristela Luarca, ay hindi basta ordinaryong babae. Siya ang nag-iisang anak ni Don Arcadio Luarca, isa sa orihinal na nagtatag ng Azuralde Grand Hotel." Nanigas si Amelis sa kinauupuan. "Po, matagal nang may sigalot sa pamilya ninyo," patuloy ng abogado. "Nang mamatay ang lolo mo,
Nagkaroon ng awayan sa mana, negosyo at kontrol ng hotel. Ang ina mo ang legal na tagapagmana ng malaking bahagi ng ari-arian, pero dahil pinili niyang lumayo sa marangyang buhay at sumama sa lalaking minahal niya, marami ang nagalit. Pagkatapos niyang mawala, ikaw na lang ang natitirang legal na tagapagmana. Parang umalingaw-ngaw ang bawat salita sa utak ni Amelis. Ako po? Halos pumutol ang boses niya. Pero lumaki po kaming mahirap. Wala po akong alam sa sinasabi ninyo. Alam ko, malumpot na tugon ni Ate Vergara. Iyan ang pinili ni Lola Sinovia para sa iyo. Itinago ka niya sa probinsya para hindi ka mahanap ng mga taong posibleng gumamit, manakit, o pumatay pa para sa bahagi mo sa hotel. Hindi agad nakapagsalita si Amelis. Ilang taon niyang tinanggap na simpleng probinsyana lamang siya, na ang taning kayamanan niya ay alaala ng kanyang lola. At mayoy, biglang may nagsasabing may bahagi siya sa isang hotel na halos hindi niya maabot sa tingin. Inyo po bang sinasabing may karapatan ako sa Azuralde Grand Hotel? Higit pa sa karapatan, sabi ng abogado. Ikaw ang nag-iisang legal na tagapagmana ng pangunahing controlling ownership. Nasa trust arrangement lamang ang mga shares habang hinihintay ang tamang panahon para sa formal na pagharap mo. Napahawak si Amelis kilid ng mesa. Hindi dahil sa tuwa, kundi sa bigat ng revelasyon. Bakit hindi po agad sinabi sa akin? Dahil hindi ka pa handa noon at sa totoo lang, marami ring taong nakamasid. Kailangan naming tiyakin na nasa tamang edad ka na at may sapat na katibayan para walang makakabali sa karapatan mo. Isa-isang inilatag ni Ate Vergara ang mga papeles, birth records, trust documents, lumang sulat ni Maristela at mga legal certifications. Lahat ay malinaw. Lahat ay tila unti-unting binubuo ang katauhan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit kasabay ng katotohanan ay mas lalong gumulo ang puso ni Amelis. Kung ganito palang totoo, bakit hinayaan siyang mamuhay sa hirap? Bakit namatay si Lola Sinovia na dala-dala ang napakalaking lihim? At higit sa lahat, sino ang mga taong dapat niyang katakutan mayon? Parang nabasa yun ng abogado sa mukha niya. Hindi mo kailangang magmadali, sabi nito. May mga taong kasali pa rin sa pamunuan ng hotel na hindi ko ganap na pinagkakatiwalaan. Nariyan si Don Severino Varela, dati niyang kasosyo at isa sa may pinakamalaking impluensya sa board. Nariyan din ang ilang negosyanteng gustong makuha ang kontrol sa hotel. Kaya sa ngayon, pinakamabuting obserbahan mo muna ang mga taong sa paligid mo. Huwag mo munang sasabihin kahit sa kanino. Tumunggo si Amelis. Opo. Lalo na sa mga kamag-anak mong tinitirhan mo ngayon. Nag-angat siya ng tingin. Bakit po ninyo nasabi? Dahil sa ganitong kwento hiha, malungkot na wika ng abogado. Madalas, kadugo pa ang unang sumasaksak. Pag-uwi ni Amelis sa bahay ng mga Vildan, iba na ang laman ng kanyang dibdib. Hindi na lamang pagod at lungkot ang bitbit niya. May takot, may pagkalito, ngunit may kakaibang lakas din. Alam na ngayon na may katotohanang mas malaki kaysa sa pangaanyayang sa kanya sa bahay na iyon. Ngunit hindi pa rin naging madali ang mga sumunod na araw. Isang gabi, nadatnan niyang galit na galit si Tito Celso habang kausap si Tita Rowena sa kusina. Hinahabol na naman ako ni Roldan Buise. Bulong nito, pero sapat para marinig niya. Kapag hindi tayo nakabayad sa loob ng buwan, mapapahiya tayo. E di gawan mo ng paraan, asik ni Rowena. Kaya nga dapat makapasok si Fiorella sa Azuralde. Kapag nakakapit tayo sa mayayamang tao roon, mababawi rin natin ang lahat. Napako si Amelie sa kinatatayuan. Hindi alam ng mga ito na ang hotel na inaasam nilang kapitan ay nakaugnay mismo sa kanya. Samantala, lalong tumindi ang panghahamak sa kanya ni Fiorella. Amelis, kunin mo nga yung hikaw ko sa drawer. Maya-maya, pagbalik niya, biglang sumigaw ang dalaga. Nasaan yung isa? Huwag mong sabihing nawala. Hindi ko po ginalaw. Sinungaling, ikaw lang ang pumasok dito. Napatingin ang lahat sa kanya. Dumating si Rowena na agad nagtaas ng boses. Ano na namang ginawa mo? Wala siyang may sagot. Hindi niya alam kung paanong ipagtatanggol ang sarili sa akusasyong biglang ibinato sa kanya. At parang hindi pa sapat iyon. Nang gabing iyon din, ay hinanap niya ang maliit na alkansyang pinaglalagyan niya ng naipong pera mula sa pagtulong sa bakery ni Ate Yisa. Wala na iyon. Kinabukasan,
nakita niyang may bagong sapatos si Jumari. "Uy, ganda ng sapatos mo ah," sabi ni Fiorella. Nakangising sumagot si Jumari. "Secret." Naramdaman ni Amelis ang panlalamig ng kanyang mga palad. Hindi man niya mahuli, alam niya sa sariling may kinalaman si Jumari sa pagkawala ng kanyang ipon. Ngunit paano siya magsasalita kung sa bahay na iyon, ang salita niya ay walang bigat. Nang gabing iyon, hindi siya pinakain kasabay ng pamilya. Pinaupo siya ni Rowena sa tabi ng kusina. "Hanggat hindi mo inaamin kung nasaan ang hikaw ni Fiorella, dito ka lang kakain. At magpasalamat ka pa rin hindi ka namin pinapaalis." Tahimik na yumuko si Amelis. Ngulit sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak agad. Sa halip, dahan-dahan niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa lumang susi at kopya ng dokumentong ibinigay sa kanya ni Attorney Vergara na itinago niya sa laylayan ng bag. Sa loob-loob niya, may unti-unting tumitibok na bagong paninindigan. Hindi niya man kayang lumaban ngayon. Hindi niya pa kayang ibunyag ang totoo. Pero dumating na siya sa puntong malinaw na sa kanya na hindi habang buhay siyang mananatiling tahimik na alila sa bahay na iyon. At habang pinagmamasdan niya ang malamlam na ilaw sa kusina, habang naririnig ang tawanan ni Fiorella at Jumari sa kabilang silid, tahimik siyang nanumpa sa sarili. Darating ang araw na hindi na siya yuyuko sa kanila bilang kaawa-awang kamag-anak na walang halaga. Darating ang araw na makikilala rin nila kung sino talaga si Amelis Luarca. At pagdating ng araw na iyon, hindi na siya ang parehong dalagang dumating sa Maynila na may dalang bayong, luha at pag-asang tanggapin ng pamilya. Dahil sa likod ng kanyang katahimikan, unti-unti nang bumabangon ang tunay niyang pangalan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na mas matinding bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong muli na mag-iwan ng komento kung taga saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Nakakagaan ang pakiramdam ang malaman na sa bawat kwentong pinakikinggan natin, may mga pusong sabay-sabay ding nakakaramdam, nasasaktan at umaasa. Ngayon, simulan na natin ang bahaging tuluyang babaliktad sa buhay ni Amelis. Magdamag halos hindi nakatulog si Amelis matapos ang gabing pinaupo siya ni Tita Rowena sa gilid ng kusina, tila sa laring malang karapatang umupo sa iisang hapag kasama ang pamilya. Habang nakahiga siya sa makitnad na kama sa loob ng stockroom, paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang mga huling salitang binitiwan niya sa sarili na darating ang araw na makikilala rin ng lahat kung sino talaga siya. Ngulit sa kabila ng tahimik niyang paninindigan, hindi pa rin niya alam kung kailan o paanong mangyayari iyon. Pagsikat ng araw, agad siyang ginising ng malakas na katok ni Tita Rowena sa pinto. "Amelis, bumangon ka na! Ang dami mong gagawin ngayon!" Mabilis siyang tumayo at inayos ang sarili. Pagbukas niya, nakasimangot ang tiyahin niya habang nakapamewang. "May malaking event kami ni Fiorella sa Azuralde Grand Hotel mamaya. May relaunching daw ng bagong function hall at maraming mayayamang pupunta. Sasama ka." Bahagyang natigilan si Amelis. "Sasama po ako." Sinahal ni Rowena. Anong akala mo? Isasama ka namin para mag-enjoy? Siyempre hindi. Sinong magbubuhat ng gamit ni Fiorella? Sinong kukuha ng tubig, makeup at sapatos kung kailanganin? Hindi pwedeng mapagod ang anak ko sa kakalakad. Mula sa taas ng hagdan ay bumaba si Fiorella. Maayos ang buhok, nakarobe pa at hawak ang cellphone. "Ma, siguraduhin mong decent naman ang ipapasuot mo dyan kay Amelise. Baka isipin ng mga tao, pulot natin siya sa terminal." Napayuko si Amelise, ngunit tahimik siyang nakinig. Makalipas ang ilang oras, inabot ni Tita Rowena sa kanya ang isang simpleng damit na itim at puti. Halatang luma na ngunit pinilit gawing pormal. "Ito isuot mo, mukha kang staff diyan. Huwag kang aarte. At tandaan mo ha, huwag kang basta-basta magsasalita sa mga tao. Kapag may nagtanong, sabihin mo kasama ka lang namin para tumulong." "Opo," mahinang sagot ni Amelise. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung matatakot ba siya o kakabahan. Ang Azuralde Grand Hotel ang mismong sentro ng lihim na bumabalot sa kanyang pagkatao. At ngayong pupunta siya roon sa unang pagkakataon matapos malaman ng katotohanan mula kay Ate Leandro Vergara, pakiramdam niya ay may malakas na unos na naghihintay sa kanya.
Sa biyahe pa lamang ay hindi na tumigil sa kakasalita si Fiorella. Ma, kapag may nakausap akong manager doon, i-introduce mo naman ako ng maayos. Sabihin mo graduate ako ng Events Management Short Course. 3 buwan lang yon. Singit ni Jumari mula sa unahan ng sasakyan. So what? Inis na sagot ni Fiorella. Mas okay na yun kaysa sa wala. Tumingin siya kay Amelice at ngumisi ng mapanlait. At ikaw, huwag kang titingin-tingin sa loob na parang first time mong makakita ng chandelier. Nakakahiya ka. Tahimik lang si Amelice. Sa halip na mainis, mas lalo siyang naging mapagmasid. Habang papalapit sila sa hotel, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil parang may bahagi ng nakaraan niya na unti-unting humahabol sa kanya. Pagdating nila sa Azuralde Grand Hotel, agad na palingon si Amelice sa maringal na harapan nito. Sa umagang iyon, mas matingkad ang itsura ng hotel kaysa noong una niya itong nasilayan mula sa malayo. Kumikinang ang malalaking salamin sa harap. Maayos ang hanay ng mga concierge at sunod-sunod ang dating ng mga sasakyan na may dalang mga bisita na halatang mula sa mataas na antas ng lipunan. Bumaba ka na at kunin mo tong mga bag ko, utos agad ni Fiorella. Inabot ni Amelice ang 3 bag, isang lalagyan ng sapatos at makeup case. Nahihirapan man siya, wala siyang reklamo. Pumasok silang 3 sa lobby at sa mismong sandaling iyon ay tila huminto ng kaunti ang mundo sa paningin ni Amelice. Napakaganda ng loob ng hotel, ang mataas na kisame, ang malalaking ilaw, ang pinong pabango sa hangin, ang musika sa lobby at ang eleganteng ayos ng bawat detalye. Ngunit higit sa lahat, may kung anong pamilyar dito. Hindi sa alaala, kundi sa damdamin. Parang matagal na niya iyong hinahanap kahit hindi niya alam. Hoy, mataray na bulong ni Fiorella. Ano ba? Tigil-tigilan mo nga yang kakatingin. Dalhin mo to sa powder room. Opo, agad na sagot ni Amelice. Habang sinusundan niya ang direksyon ni Fiorella, napansin niyang tila kabisado ng katawan niya ang ilang likuan sa gusli. May ilang larawan sa dingding na matagal niyang tinikigan, lalo na ang isang lumang framed photograph ng hotel noong unang panahon. Sa tabi nito ay may larawan ng mga unang nagtatag ng Azuralde. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng lahat mula sa distansya, pero tila may matinding paghila sa kanya ang imaheng iyon. Habang nasa koridor, nasalubong siya ng isang lalaking naka-concierge uniform. Si Naldo Piging iyon, isa sa mga veteranong empleyado ng hotel. Miss, okay lang po ba kayo? Mukhang mabigat ang dala ninyo. Nagulat si Amelice sa mahinaw ng tono nito. Hindi siya sanay na kinakausap ng ganoon. Ayos lang po, salamat po. Tinitigan siya ni Naldo ng ilang segundo. Pasyensya na po, pero first time niyo po ba rito? Opo. May kakaiba lang kasi, sabi nito na tila nag-iisip. Parang, ewan ko, parang hindi kayo naliligaw kahit first time niyo. Bahagyang ngumiti si Amelice ngumit hindi sumagot. Hindi rin niya maipaliwanag iyon sa sarili. Sa function hall naman, abalang-abala si Tita Rowena sa pakikipagbatian sa mga kakilala, pilit na itinatanghal si Fiorella na parang isang dalagang napakalapit ng maging bahagi ng mga alta sosyedad. Si Fiorella naman ay todo postura, ngiti ng ngiti at kunwali sanay na sanay sa mga ganitong pagtitipon. Amelice, tubig! Tawag nito. Mabilis siyang lumapit at iniabot ang tubig. Amelice, punasan mo tong sapatos ko, nadaanan tayo sa basa kanina. Amelice, bantayan mo muna tong bag ko. Amelice, huwag kang katayo rito sa gilid ko, lumayo ka ng konti. Habang tumatagal, parami ng parami ang nakakapansin sa tahimik na dalaga. Ang chef de banquet na si Rosana Teves ay napailing nang makita siyang halos magpabalik-balik. Sino yung batang yan? Tanong nito sa isa sa mga staff. Kasama ro po ng bisitang si Mrs. Rowena Vildan. Bisita ba yan? Tumingin muli si Rosana kay Amelice. Bakit parang mas pagod pa sa staff natin? Hindi man siya tuwirang kinausap ni Chef Rosana, nakita ni Amelice ang bahid ng awa sa mga mata nito. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa taong hindi siya kilala. Maya-maya pa, narinig niya ang usapan ng ilang tao sa gilid ng hall. Nandito na ro ba ang bagong owner? Hindi pa. Sabi ng legal team lalabas daw sa formal board presentation. Talaga bang may nag-iisang heir? Yun ang usapan, kaya nga halos lahat ng major stakeholders present ngayon.
Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Ameles. Naalala niya ang sinabi ni Attorney Vergara na may mga tamang panahon, tamang dokumento at tamang pagharap. Ngunit wala siyang alam na sa mismong araw na iyon gagawin ang formal na hakbang. Parang biglang nanlamig ang kanyang mga palad. Lumapit si Tita Rowena sa kanya at marahang kinurot ang braso niya. "Huwag kang lutang. Kunin mo ngayong phone ko sa bag at pakisigurong maayos ang angle ko sa picture." Opo, habang hinahalungkat niya ang bag, narinig niyang may bagong utos na naman si Fiorella. "Amelie, sumunod ka sa akin sa lobby. May hihintayin tayong contact ni Mama." Muli niyang binuhat ang mga gamit at sumunod. Pagdating sa lobby, mas marami ng tao. May mga negosyante, media representatives at ilang miyembro ng board. Nandoon din si Miren Salvatierra, ang matalinong COO na nabanggit sa kanya ni Attorney Vergara. Matikas itong naglalakad, seryoso ang mukha at abalang nakikipag-usap sa ilang opisyal ng hotel. Sa isang banda, nakatayo si Tita Rowena at pilit na iniaangat ang pangalan ni Fiorella sa sino mang handang makinig. "My daughter is very promising," sabi nito sa isang lalaking may suot na ID lanyard. "Very presentable, very trainable, very social." Ngumiti ng pilit ang kausap at magalang na tumango. Samantala, si Fiorella ay padabog na lumingon kay Ameles nang mapansing nakatitig ito sa paligid. "Ano na naman bang tinitignan mo? Huwag mong sabihing kinikilig ka dahil nakapasok ka rito." Hindi naman," mahinang sagot ni Ameles. "E di wag kang parang manghang-mangha. Nakakahiya ka. Tandaan mo, hindi ka naman bisita rito, tagabuhat ka lang ng gamit." Hindi sumagot si Ameles. Ngulit marahil ay lalo lamang nainis si Fiorella sa kanyang katahimikan. "Alam mo, bagay na bagay sa iyo ang role mo. Diyan ka lang sa gilid. Sa totoo lang, mas mukha ka namang katulong kaysa pinsan." May ilang taong napalingon. Naramdaman ni Ameles ang pag-init ng mukha niya sa hiya. Ngunit bago pa siya iwasan ng tingin, dumating si Rowena at nakisali pa. "Ay naku, pasensya na kayo. Probinsyana kasi. Kailangan pang turuan sa tamang asal sa sosyal na lugar." Parang sumisikip ang dibdib ni Ameles. Gusto niyang umalis sa lugar na iyon ngunit hindi siya makagalaw. Lalo pang lumakas ang loob ni Fiorella. "Tignan mo nga yung suot mo. Parang staff ng utility. Hindi bagay sa tulad mo ang hotel na to." Sa mismong sandaling iyon, may boses na lumitaw mula sa likuran nila. Malinaw, matatag at may bigat. "Excuse me." Lumingon silang lahat. Papunta sa kanilang direksyon si Ate Leandro Vergara, kasama ang dalawang miyembro ng legal team, si Miren Salvatierra at ilang lalaking nakasuot ng business suits. Nagsitahimik ang mga tao sa paligid. Napatigda si Ameles. Lumapit si Ate Vergara sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang makalating siya sa Maynila, may taong tumingin sa kanya ng buong paggalang sa harap ng lahat. "Miss Ameles Maristela Luarca." Malinaw nitong sambit. "Handa na po ang board para sa inyong pagharap." Nanlaki ang mga mata ni Tita Rowena. Ano pong sabi ninyo?" Hindi pa rin inaalis ni Ate Vergara ang tingin kay Ameles. "As sole controlling owner and legal heir of Azuralde Grand Hotel, you are requested to join the formal presentation." Parang bumagsak ang buong paligid sa katahimikan. Namutla si Fiorella. Nabitawan ni Rowena ang hawak nitong cellphone. Si Jumari, nakararating lang mula sa parking area, ay napahinto at napatitig na parang hindi makapaniwala sa narinig. Hindi pwede yan." Nauutal na sabi ni Rowena. "May mali kayo. Siya ang may-ari." Tahimik na pinakita ni Miren Salvatierra ang ilang dokumentong hawak ng legal team. "There is no mistake." Malamig na sagot nito. "All documents have been verified. Miss Luarca is the rightful owner." Nagbulungan ang mga tao sa lobby. May ilang media representatives na napalingon, may mga empleyadong napatigil, at may ilang miyembro ng board na tila naghihintay sa magiging reaksyon ng dalaga. Si Ameles naman ay tila hindi makahinga. Hindi dahil hindi niya alam ang totoo, kundi dahil hindi niya inaasahang mangyayari ito sa ganitong paraan, sa mismong harap ng mga taong araw-araw siyang hinihiya. Tumingin sa kanya si Ate Vergara at marahang nagsalita. "Huwag kang matakot. Nasa tamang oras na tayo." Dahan-dahang ibinaba ni Ameles ang mga bag na bitbit niya. Ang sapatos na inutusang ipahawak sa kanya ni Fiorella ay inilapag niya sa sahig. Itinaas niya ang kanyang muka at sa unang pagkakataon ay hinarap niya ng diretsyo ang mga kamag-anak niyang matagal siyang tinuring na utusan. Namutla si Fiorella. Naninginig ang labi ni Rowena.
Si Tito Celso, nakararating lamang sa labi mula sa restroom, ay natigilan at napatitig sa eksena na parang biglang nawalan ng lakas. Amelis? Bulong ni Rowena. Ngayon ay wala na ang yabang sa boses. Totoo ba to? Hindi agad sumagot si Amelis. Marahan niyang inayos ang kanyang simpleng damit na mismong sila ang pumili para magmukha siyang katulong. Gulid sa sandaling iyon, hindi na mahalaga ang suot niya. Sa harap ng lahat, mas matayog pa rin ang kanyang tindig kaysa sa lahat ng taong yumurak sa kanya. Opo, mahina ngunit buo niyang sagot. Totoo po. Napalunok si Fiorella. Bakit hindi mo sinabi? Isang maikling katahimikan ang namagitan. Doon ay unti-unti niyang tiningnan ng paligid. Sa labi na matagal na palang konektado sa kanyang pangalan. Sa mga empleyadong nagmamasid. Sa mga taong kanina lang ay walang pakialam sa kanya. At sa mga kamag-anak niyang biglang nawalan ng salitang maibabato. Pagkatapos ay tumingin siya kay Fiorella at kay Tita Rowena. Dahil gusto ko munang makita, sabi niya ng mahinahon, kung paano niyo tratuhin ang isang taong akala niyo ay walang maibibigay sa inyo. Parang mas lalo silang nayanig sa narinig. Lumitaw ang isang formal na staff member at magalang na lumapit kay Amelis. Ma'am, this way please. Hindi siya agad gumalaw. Sa halip, pinulot muna niya ang huling piraso ng dignidad na matagal nilang sinubukang agawin sa kanya. Tiningnan niya ang mga bag na ipinahawak sa kanya. Saka marahang iniabot iyon pabalik kay Fiorella. Sa tingin ko, kaya mo na pong buhatin ang sarili mong gamit. At sa unang pagkakataon mula nang tumapak siya sa Maynila, naglakad si Amelis Luarca sa gitna niyang mga taong dating nakatingin sa kanya bilang utusan. Ngayon, bilang babaeng may pangalang kayang baguhin ang buong takbo ng Asuralde Grand Hotel. Ngunit kasabay ng revelasyong iyon, may mas mabigat pang laban na naghihintay sa kanya. Sapagkat sa araw na tuluyang nalaman ng lahat kung sino siya, hindi doon nagtatapos ang kwento ng isang api. Doon pa lamang nagsisimula ang pagbangon ng tunay na may-ari. Bago tayo dumao sa susunod na mas mabigat at mas kapanapanabik mayugto ng ating istorya, sandali muna kitang yayayain na mag-iwan ng komento kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng bansa at mundo, may mga taong sabay-sabay na sumusubaybay sa kwento ng isang pusong matagal na inapi, ngunit unti-unti nang bumabangon. At ngayon, narito na tayo sa bahaging hindi na lamang lihim ang baon ni Amelis, kundi kapangyarihan, pananagutan at tapang. Pagkalakad ni Amelis palayo sa labi ng Asuralde Grand Hotel, dama pa rin niya ang maiinit at naguguluhang titig ng mga taong naiwan sa likuran niya, lalo na ng kanyang mga kamag-anak. Ang mga yabang na boses na ilang linggo niyang tiniis ay biglang napalitan ng katahimikang may halong takot, hiya at pagkalito. Ngunit kahit ganoon, hindi siya naglakad na may pagmamalaki. Sa halip, bitbit niya ang mas mabigat na pakiramdam. Ito na ang simula ng buhay na matagal na ipinagkait sa kanya at alam niyang hindi sapat ang malaman ng lahat kung sino siya. Kailangan niyang patunayan na kaya niyang dalhin ang pangalang iyon. Sa isang pribadong conference room sa ika-17 palapag ng Asuralde, naghihintay ang ilan sa mga miyembro ng board, legal team at piling senior officers ng hotel. Naroon si Miren Salvatierra, matalim pa rin ang mga mata ngulit malino ang paggalang sa kanyang pag-upo. Naroon si Attorney Leandro Vergara na tila nakahinga ng maluwag matapos ang mahabang panahon ng pagtatago sa katotohanan. At naroon din ang ilang lalaking pormal manamit na halatang bihasa sa negosyo. Pagpasok ni Amelis sa silid, agad tumayo ang ilan sa mga naroon. "Good afternoon, Miss Luarca," sabay-sabay na bati ng ilan. Bahagyang natigilan si Amelis. Hindi pa rin siya sanay na tratuhin sa ganoong paraan. Ngulit mahinahon siyang tumanggo at naupo sa silyang itinuro ni Attorney Vergara. Sinimulan na abogado ang maikling pormal na paliwanag tungkol sa legal confirmation ng kanyang identity, ang status ng trust arrangement
at ang dahilan kung bakit kinailangan ang public acknowledgement sa araw na iyon. Ngulit habang nagsasalita ito, mas napapako ang isip ni Amelie sa salitang responsibilidad kaysa sa salitang mana. Pagkatapos ng briefing, unang nagsalita si Miren Salvatierra. Miss Luarca, anin niya sa isang tuwid ngunit hindi bastos na tono. Dapat kong aminin na marami sa amin ang hindi agad naniniwala na darating pa ang totoong tagapagmana. Sa industriya, sanay kami sa mga pekeng claimants at lumang intriga sa pamilya. Pero ngayong napatunayan na ang lahat, ang tanong ay hindi na kung sino kayo. Ang tanong ay kung paano ninyo gustong pangasiwaan ang Asuralde. Tinignan siya ni Amelie ng diretsyo. Hindi siya nasaktan sa prangkang tanong. Sa totoo lang, iyon mismo ang gusto niyang marinig. Hindi ko po sasabuhing handa na akong alam na ang lahat, pero hindi rin po ako papayag na maging dekorasyon lang ang pangalan ko rito. Gusto kong maintindihan ang bawat bahagi ng hotel, ang sistema, ang problema, ang mga tao. Sandaling natahimik ang silid. Pagkatapos ay dahan-dahang tumanggo si Miren. Magandang sagot, anin niya. Dahil marami nang nagmamay-ari sa papel, kaunti lang ang gustong tunay na umintindi. Sa mga sumunod na araw, hindi muna pinauwi si Amelie sa bahay ng mga Vildan. Pansamantalang inilagay siya ni Ate Vergara sa isa sa mga executive suites ng Asuralde upang masiguro ang kanyang kaligtasan at privacy habang inaayos ang mga legal at personal na detalye ng kanyang transisyon bilang may-ari. Sa unang gabi niya sa suite, halos hindi siya makatulog. Hindi dahil sa sobrang ganda ng kwarto, kundi dahil sa biglang laki ng ipinagbago ng mundo niya. Noong isang araw lang, sa stockroom siya natutulog. Ngayon, sa isang silid na mas malaki pa sa buong bahay nila sa Masbate. Ngunit hindi siya nagpadaig sa pagka-overwhelm. Kinabukasan, maaga siyang bumangon at humiling kay Miren na ipalibot siya sa buong hotel. Hindi bilang ceremonial owner, kundi bilang taong gustong matuto. Pinagbigyan siya nito, bagaman halatang sinusubok siya. Dumaan sila sa front desk, housekeeping quarters, kitchen, laundry area, events office, accounting department, at maging sa supplier receiving dock. Sa bawat lugar, nakikinig si Amelie. Hindi siya agad nagbibigay ng opinyon. Nagmamasid siya. Nagtatanong at pinakikiramdaman ang takbo ng trabaho. Sa kusina, muling nakita ni Chef Rosana Teves ang dalaga. Naku ma'am, medyo nahihiyang sabi nito. Pasensya na po kung noong isang araw, hindi kita agad. Ngumiti si Amelie. Ayos lang po chef, hindi niyo naman ako minamata noon. Napangiti rin si Rosana saka napailing. Sa totoo lang, ako pa ngang naawa sa inyo. Hindi ko inakalang kayo pala. Hindi rin po ako naghahanap noon ng espesyal na trato, putol ni Amelie, ngunit magaan ang tono. Ang gusto ko lang ngayon, malaman kung ano ang kailangan ng mga tao rito. Doon nagsimulang lumuwag ang loob ng ilang empleyado sa kanya. Sa housekeeping, nalaman niyang kulang sa pahinga ang ilang staff tuwing peak season. Sa accounting, napansin niyang may ilang gastusin na paulit-ulit at tila hindi proporsyonal sa aktual na kita. Sa purchasing, may mga supplier contracts na sobrang mahal ngunit mababa ang kalidad. Sa banquet division, may mga reklamo tungkol sa overtime pay na matagal nang hindi na ipapaliwanag ng maayos. Nang makabalik siya sa opisina ni Miren makalipas ang buong araw, may bitbit na siyang maliit na notebook na puno ng sulat kamay niyang obserbasyon. Hindi ko akalaing mag-iikot kayo ng ganyan katagal, sabi ni Miren habang minamasdan siya. Kung hindi ko po kikilalanin ng mga taong nagpapatakbo ng hotel, paano ko po masasabing akin ito? Simpleng sagot ni Amelie. Sa unang pagkakataon, may bahagyang paghanga sa mga mata ni Miren. Ngunit habang unti-unti niyang inuunawa ang Asuralde, sabay ding nagsisimulang pagkalantad ng mas malalaking problema. Isang hapon, ipinatawag siya ni Vian Torcal, batang auditor na matagal nang may kinukwestiyon sa ilang financial records ngunit hindi makakilos dahil sa impluensya ng ilang matatandang miyembro ng board. Ma'am, maingat na bungad ni Vian. May mga entries po sa supplier contracts na hindi tugma.
Paulit-ulit ang billing, may overpricing at may ilang pangalan ng kumpanya na parang shell entities lang. Sino ang pumirma? Tanong agad ni Amelis. Nag-atubi si Vian. Karamihan po dumaan sa office ni Don Severino Varela. Nagsimulang tumigas ang anyo ni Amelis. Naalala niya ang babala ni Ate Vergara. Hindi pa man siya lubos na nakakapagsimula, may gumagalaw ng anino sa paligid ng hotel. Bukod dito, may isa pang bagay na napansin niya. Sa tuwing may meeting tungkol sa financial cleanup, tila may impormasyon nang nauuna sa labas, parang may naglalabas ng detalye sa ibang tao. Hindi iyon basta chismis lamang, may kung sinong nagmamatsyag sa bawat hakbang niya. Sa gitna ng lahat, bigla ring lumapit muli ang pamilya Vildan, ngumit iba na ang tono nila ngayon. Isang hapon, habang labas siya ng executive office floor, nadatnan niyang naghihintay sa lounge sina Tita Rowena, Tito Celso at Fiorella. Maayos ang bihis ng mga ito, ngunit halatang tensyonado. Amelis, malambing na bungad ni Rowena, bagay na ngayon lang niya narinig sa rito. Pwede ba tayong mag-usap bilang pamilya? Sandaling tumingin si Amelis sa kanila. Sa loob-loob niya, napakabilis palang magbago ng anyo ng tao kapag natutuklasan nilang may pakinabang ka. Pinasok niya sila sa isang maliit na meeting room. Walang lambing sa mukha niya, ngunit wala ring galit. Katahimikan na may hangganan. Si Tito Celso ang unang nagsalita. Iha, kung may mga pagkakulang man kami, sana mapatawad mo kami. Nagulat lang kami noon, hindi namin alam ang totoo. Hindi agad sumagot si Amelis. Mabilis namang sumingit si Rowena. Oo nga anak, alam mo naman, pinatira ka namin sa bahay, inalagaan ka namin. Inalagaan? Mahinahon ngunit matalim na ulit ni Amelis. Natigilan si Rowena. Tita, sabi niya, kung gusto niyo pong magsimula tayo sa totoo, magsimula po tayo sa totoo. Pinaghugas niyo ako ng plato, pinaglaba, pinabantay ng bata, pinadala sa salon ng kumare niyo para maglinis, at pinakain sa gilid ng kusina dahil sa kasalanang hindi ko ginawa. Hindi sumagot si Rowena. Si Fiorella naman ay umiwas ng tingin. Pero hindi ko po kayo ipinatawag dito para ipahiya. Patuloy ni Amelis. Gusto ko lang malinaw ang hangganan. Hindi ko buburahin ang nangyari para lang gumaan ang loob nyo. Napakagatlabi si Fiorella sa kamarahang nagsalita. Pwede bang magsimula ulit? Hindi ko naman alam na. Hindi mo kinakailangang malaman kung sino ako para itrato ako ng maayos. Putol ni Amelis. Yun ang problema. Parang lalong lumiit ang mga ito sa kinauupuan. Pag-alis ng pamilya Vildan, hindi guminhawa ang pakiramdam ni Amelis. Sa halip, lalo niyang napatunayan na hindi sapat ang yaman upang maayos ang sugat ng pang-aabuso. Ngumit natutunan din niya roon na ang tunay na lakas ay hindi sigaw o paghihiginti, kundi kakayahang magsalita ng malinaw at hindi nagpapadala sa emosyon. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang gumawa ng mga desisyong unti-unting nagpaiba sa daloy ng Azuralde. Nagpatupad siya ng review sa supplier system. Inatasan niya si Vian at isang independent audit team na himayin ang mga kahina-hinalang kontrata. Pinulong niya ang department heads at humingi ng totoo at detalyadong feedback, hindi yung magaganda lamang sa papel. At higit sa lahat, sinimulan niyang kilalanin ang mga empleyado hindi bilang ordinaryong staff, kundi bilang mga haliging bumubuhay sa hotel. Hindi rin niya nakalimutan ang mga taong naging mabuti sa kanya bago pa man lumabas ang kanyang tunay na pagkatao. Pinadalhan niya ng scholarship assistant si Maika Sarmiento, ang kapitbahay na palaging may malasakit sa kanya. Ipinakonsulta at ipinagamot niya ang anak ni Kuya Benhur Di Malanta na matagal nang may iniindang sakit sa baga. At ang bakery ni Ate Yisa Cormejo na dating simpleng pinagbibilhan lamang niya ng pandesal ay ginawan niya ng pagkakataong maging trial supplier para sa pastries ng Hotel Cafe. Nang malaman iyon ni Ate Yisa, napaluha ito. Hiha, sobra-sobra na to. Hindi mo kinakailangang suklian yung kabutihan ko. Ngumiti si Amelis habang hawak ang kamay nito. Hindi ko po to sukli. Gusto ko lang pong may mangyaring maganda sa mga taong naging tao sa akin nung pakiramdam ko wala akong halaga.
Sa gitna ng mga pagbabagong iyon, unti-unti ring napalapit sa kanya si Rafael Tanseco, ang tahimik ngulit mahusay na operations consultant na ipinakilala ng board bilang pansamantalang taga-suporta sa transition. Hindi ito pala salita, ngunit matalas ang obserbasyon at hindi siya tinatrato na parang marupok. Isang gabi, habang sabay nilang tinitingnan ang occupancy report sa meeting room, napansin ni Rafael na tahimik si Amelis. "Pagod ka na," sabi nito. "Hindi pa," automatikong sagot niya. Napangiti si Rafael ng bahagya. Yun ang sagot ng mga taong pinipilit maging matatag kahit paubos na. Natahimik si Amelis. Matagal bago siya nagsalita. "Takot lang akong magkamali," amin niya. "Baka kasi tama sila. Baka hindi ako sapat para dito." "Sinong sila?" tanong ni Rafael. "Sila. Lahat ng taong tinignan ako bilang probinsyana lang, bilang taong hindi bagay sa lugar na to." Umiling si Rafael. Ang taong walang kakayahan, hindi nagtatanong kung paano maaayos ang overtime ng staff. Ang taong peke, hindi nag-iikot sa laundry area para intindihin ang trabaho ng iba. Nandito ka dahil may karapatan ka, pero nananatili ka rito araw-araw dahil may paninindigan ka. Hindi man yun malambing, tumimo iyon sa puso ni Amelis. At sa tulong ng lahat ng ebidensyang naipon ni Navian, Miren at legal team, dumating din ang araw ng internal hearing laban sa mga kahina-hinalang transaksyon. Naroon si Don Severino Varela, mahinahon ang mukha ngulit ramdam ang tensyon sa bawat galaw nito. Naroon din ang ilang board members at si Attorney Vergara. Sa harap ng lahat, malinaw na ilatag ang overpricing, ghost suppliers, duplicated billings at approval patterns na halos iisa ang pinanggagalingan. Nung una ay kampante pa si Don Severino. Insinuations lamang ang mga ito. Sabi nito, walang direktang katibayan na may personal akong kinalaman. Gurit sunod-sunod na inilatag ang mga dokumento, email trails, payment authorizations, supplier registrations at maging CCTV stills ng ilang lihim na pagpupulong kasama ang negosyanteng si Roldan Buise. Tahimik na nakaupo si Amelis habang nagsasalita ang iba. Ngulit nang dumating ang oras na siya ang magsalita, tumayo siya at hinarap ang buong silid. Hindi ko puminana ang Asuralde para hayaang unti-unti itong kainin ng kasakiman, sabi niya. At hindi rin po ako babalik sa pananahimik para lamang gawin komportable ang mga taong matagal nang nagsamantala rito. Tahimik ang lahat. Ang mga taong dating nagdududa sa kanya ay wala nang laibato ng sandaling iyon. At sa unang pagkakataon, tuluyang naramdaman ni Amelis na hindi na siya yung dalagang inuutos-utusan lamang sa sulok ng bahay. Ang mas mahalaga, hindi na rin siya yung dalagang iiyak na lamang sa stockroom habang ninanakawan ng dignidad. Dahil sa loob ng Asuralde Grand Hotel, unti-unti nang bumabangon ang isang may-aring hindi lamang marunong magtago ng sakit, kundi marunong nang ituwid ang mali, isa-isang alisin ang mga mapagsamantala at itayo ang pangalan niya sa paraang hindi kayang gibain ng kahit sino. Bago tayo dumako sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang anyayahan kayong muli na magkomento kung taga-saan kayo at anong oras kayo nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na mula sa iba't ibang lugar ay sabay-sabay nating tinutunghayan ang paglalakbay ng isang pusong dumanas ng pang-aapi, pero hindi nagpatinag. At ngayong narito na tayo sa pinakahuling yugto, mas malinaw na nating makikita na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa dignidad, tapang, at kabutihang hindi nawala kahit ilang beses itong sinubukang yurakan. Matapos ang internal hearing laban kina Don Severino Varela at sa mga kasabwat nito, hindi agad naging tahimik ang buhay ni Amelis. Sa katunayan, mas naging mabigat pa ang mga sumunod na buwan dahil doon na nagsimula ang totoong pagsubok ng kanyang pamumuno. Ang pagbunyag sa katiwalian ay isang malaking hakbang, ngulit ang paglilinis ng mga iniwang pagkakamali, pag-ayos ng tiwala ng mga empleyado at pagpapatibay ng bagong sistema sa Asuralde Grand Hotel ay hindi kayang gawin sa isang utos lang. Gayunman, ito ang kaibahan ni Amelis sa mga taong nauna sa kanya. Hindi siya namuno mula sa taas ng tore.
Namuno siya habang lumalakad sa mga pasilyo, habang nakikipag-usap sa mga staff, habang nakikinig sa mga hinaing ng mga taong matagal nang hindi pinapakinggan. Sa bawat umaga, makikita siyang hindi lamang dumaraan sa executive office kundi bumabati sa front desk, sumisilip sa kitchen, nagtatanong sa housekeeping at nakikipagkumustahan kahit sa mga utility personnel. Isang araw, tinipon niya ang department heads at ilang kinatawan ng rank-and-file staff sa isang malawak na function room. Naroon sina Miren Salvatierra, Vian Torcal, Chef Rosala Teves, Concierge Naldo Piging at ilang matagal ng empleyado ng hotel na dati sanay sa mga pangakong hindi natutupad. Tumayo si Amelis sa unahan ng silid, hawak ang ilang papel ngunit hindi sumisilip dito. Malinaw na galing sa puso ang bawat sasabihin niya. Alam kong marami na kayong narinig noon. Marami nang nangakong aayusin ang lahat. Marami na ring nagsabing mahalaga kayo sa kumpanyang ito. Pero kung titingnan natin ang nangyari sa mga nakaraang taon, alam nating hindi sapat ang mga salitang iyon. Tahimik ang lahat. Hindi ko po maibabalik agad ang lahat ng pagkakataong nawala sa inyo. Pero gusto kong simulan ngayon ang mga pagbabagong totoo. Hindi para sa pangalan ko, hindi para sa media, kundi para sa Azuralde at sa mga taong bumubuo rito. Isa-isa niyang inilatag ang mga bagong hakbang, mas malinaw na overtime system, anonymous reporting mechanism laban sa abuso o katiwalian, scholarship assistance para sa anak ng mga empleyado at provincial recruitment initiative upang mabigyan ng tsansa ang mga masisipag ngunit salat sa koneksyon. Maging ang cafeteria policy ay binago niya upang pare-pareho ang kalidad ng pagkain ng staff at management tuwing internal service days. Tigningan na ng ilan sa mga empleyado. Hindi sila sanay makirinig ng ganitong uri ng plano mula sa may-ari mismo. Si Chef Rosana ang unang nagsalita. Ma'am, totoo po ba talaga yung scholarship program? Opo, nakangiting sagot ni Amelis. At hindi lang po isang beses. Gusto kong maging tuloy-tuloy iyon. Mula sa likuran, dahan-dahang pumalakpak si Nalbo. Sinundan iyon ng iba, hanggang sa mapuno ng marahang palakpakan ang buong silid. Hindi iyong ingay ng formal na paggalang. Palakpak iyon ng mga taong unang beses naramdaman na baka may pag-asa na nga ang pagbabagong matagal na nilang hinihintay. Samantala, sa labas ng hotel, tuluyan nang nagsimulang gumuo ang mundo ng mga mapagsamantala. Si Don Severino Varela ay opisyal na sinuspinde sa board habang nagpapatuloy ang mas malalim na imbestigasyon. Ang mga dokumentong inilabas ni Navian at ng independent audit team ay umabot sa mga otoridad at nadamay doon ang ilang shell companies na konektado kay Rolban Buise. Hindi nagtagal, lumabas sa mga business columns ang usaping ng overpricing, ghost vendors at bribery attempts. Sa unang pagkakataon, natakot ang mga taong dating kampante dahil sa kanilang impluensya. Isang umaga, pumasok si Miren sa opisina ni Amelis na may hawak na tablet. Lumabas na, sabi nito. Ano po? Na-freeze ang ilang accounts ni Roldan Buise at may formal case na ring inihahanda laban sa network niya. Hindi napangiti ng malaki si Amelis. Tinitigan lang niya ang screen ng ilang sandali, saka ibinaba ang tingin. Wala pong saya sa pagbagsak ng tao, mahinahong sabi niya. Pero may hustisya sa pagpigil sa kanila. Miren, na dati-rating malamig at formal lamang, ay bahagyang tumanggo. Sa mga panahong iyon, malino na rin sa COO na hindi aksidente ang pagiging may-ari ni Amelis. May bigat ang bawat desisyon nito at higit sa lahat, may dangal. Sa kabila ng sunod-sunod na trabaho, hindi nakalimot si Amelis sa mga taong naging mabuti sa kanya noong wala pa siyang maipagmamalaki sa paningin ng iba. Naipasok na sa hospitality school si Maika Sarmiento sa tulong ng scholarship support mula sa Azuralde Foundation. Nang dalawin siya nito isang araw sa hotel, hindi napigilan ni Maika ang maiyak. Akala ko talaga hanggang dito na lang ako sa tindahan at sa maliit naming bahay, sabi nito habang hawak ang enrollment papers. Hindi ko akalaing mangyayari to. Ngumiti si Amelis. Nung mga araw na wala akong kakampi, ikaw yung isa sa iilang hindi tumingin sa akin na parang wala akong silbi. Ngayon, panahon naman para ikaw ang bigyan ng pagkakataon. Ang anak naman ni Kuya Benhur de Malanta ay naipasok sa mas maayos na gamutan. Minsang nakita ni Amelis ang driver sa lobby na nakatayo lang at tila hindi alam ang sasabihin.
May problema ba, Kuya Benhur? Tanong niya. Mabilis itong umiling, saka napayuko. Wala po ma'am, hindi ko lang po akalaing mararanasan kong may taong tutulong sa anak ko nang walang kapalit. Hindi po ako tumutulong nang walang dahilan, sagot ni Amelis. Ang dahilan ko, mabuti po kayong tao. Maging si Ate Yisa Cornejo ay nabigyan ng pagkakataong maging opisyal na supplier ng ilang baked items sa cafe ng hotel. Nung una ay trial basis lamang, ngulit dahil sa ganda ng kalidad at lasa ng mga gawa nila, naging regular na kontrata iyon. Hindi nagtagal, napalawak ni Ate Isa ang kanyang bakery at nakapag-empleyo pa ng 2 pang tao sa kanilang lugar. Hindi ko makakalimutan nung umaga na halos hindi ka na makatayo sa pagod, sabi ni Ate Isa minsang dumalaw sa cafe ng hotel. Tahimik ka lang noon pero ramdam na ramdam ko yung bigat ng dinadala mo. Gumiti si Amelis. Buti na lang po may mga tulad nyo na marunong tumingin ng lampas sa hitsura ng tao. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, patuloy ring lumalalim ang tiwala sa pagitan ni Amelis at Rafael Tanseco. Hindi naging madali o mabilis ang pagkakalapit nila. Walang biglaang pag-iibigan, walang matatamis na pangungusap na pilit. Ngulit sa bawat habang meeting, bawat gabing sabay nilang inaayos ang occupancy projections at bawat tahimik na sandali na nagtitinginan sila sa gitna ng pagod, unti-unting nabuo ang isang relasyon na nakaugat sa respeto. Isang gabi, nasa rooftop lounge sila matapos isang matagumpay na corporate event. Sa ibabaw ay kumikislap ang ilaw ng lungsod. Tahimik silang magkatabi, kapwa pagod pero payapa. Naalala mo pa ba yung araw na una kang humarap sa board? Napangiti si Amelis. Paano ko makakalimutan? Suot ko pa noon yung damit na pinasuot sa akin para magmukha akong katulong. At ngayon? Tanong ni Rafael. Huminga siya ng malalim at minasdan ang malayong syudad. Ngayon, hindi ko na kailangang patunayan sa maling tao na may halaga ako. Mas mahalaga nang kilalanin ko yun sa sarili ko. Bahagyang ngumiti si Rafael. Yan ang pinakamalaking panalo mo. Nilingon siya ni Amelis. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang awa o pagkamangha sa kanyang posisyon. Ang nakita niya ay pagkilala sa kanya bilang tao. Hindi bilang api, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang babaeng lumaban at tumayo sa sarili niyang paa. Makalipas ang ilang buwan, dumating din ang araw na muling humarap sa kanya ang pamilya Vildan. Ngunit hindi na sa hotel, kundi sa isang mas payak na lugar. Nalaman niyang nahaharap sa matinding problema sa pera sina Tito Celso matapos mawalan ng ilang inaasahang pagkakakitaan at mapahiya sa mga kakilala nang lumabas ang katotohanan kung paano nila siya trinato noon. Si Fiorella naman ay hindi na makapagpanggap sa social media na maayos ang lahat dahil mismong mga kakilala nito ang tumalikod nang malaman ng totoo. Nakiusap si Tita Rowena na magkita sila sa isang kafe malapit sa simbahan. Nang makita niya ang tiyahin, hindi na ito katulad ng dating maporma at matapang. Halatang naubos ang yabang at napalitan ng pagod. Amelis, mahinang bungod nito. Hindi ako pupunta rito para humingi ng pera. Tahimik lang si Amelis. Pumunta ako rito, patuloy ni Rowena, kasi alam kong kahit anong gawin ko, hindi ko na mababawi yung mga ginawa namin sa'yo. Pero gusto kong marinig mo sa akin na mali kami. Mali ako. Nangingilid ang luha sa mga mata ng babae. Akala ko kasi noon mahina ka. Akala ko dahil taimik ka pwede ka naming utos-utusan. Hindi ko naisip na kahit wala kang yaman sa paningin namin, mas may dangal ka pa pala kaysa sa amin. Matagal na tahimik si Amelis bago siya nagsalita. Hindi ko po mabubura ang nangyari, tita, sabi niya. At hindi ko rin ipagkakaila ang sakit na iniwan nyo. Pero hindi ko po gustong mabuhay na galit habang buhay. Nahahagulhol si Rowena. Pinapatawad ko po kayo, dagdag ni Amelis. Pero hindi na po tayo babalik sa dati. Ang kapatawaran, hindi ibig sabihin nun na ibibigyan ko ulit kayo ng kapangyarihang saktan ako. Iyon ang unang pagkakataon na tunay na naunawaan ni Rowena ang pagkakaiba ng awa at hangganan. Pagkaraan ng mga pangyayaring iyon, mas naging malinaw ang direksyong gustong tahakin ni Amelis. Hindi lamang para sa hotel, kundi para sa pinanggalingan niya. Bumalik siya sa Masbate kasama sina Maika, Kuya Benhur, Ate Yisa, Miren at Rafael. Doon, sa lupang minsang saksi sa kanyang kahirapan at sa kabutihan ni Lola Zenovia, pinasimulan niya ang pagpaparenovate ng kanilang lumang bahay.
Ngulit hindi iyon para gawing mansyon o rest house. Sa halip, ginawa niya itong Zenovia House of Skills and Dignity, isang maliit ngulit maayos na training center para sa mga kabataan probinsyana at probinsyano na gustong matutong pumasok sa hospitality industry. Sa simpleng groundbreaking ceremony, tumayo si Amelie sa harap ng mga taga-barangay. Nandoon ang ilang matatanda dating kakilala ni Lola Zenovia, mga kabataang may pangarap makaalis sa hirap, at mga ina na katulad ng kanyang lola, handang magtiis para lamang maitaguyod ang pamilya. Habang hawak niya ang microphone, napatingala siya sandali sa kalangitan. Kung hindi dahil sa lola ko, hindi ako matututong manindigan kahit walang nakakakita. Itinago niya ako noon hindi para ikulong, kundi para iligtas. At ngayon na nasa tamang panahon na ako, gusto kong ibalik sa lugar na ito ang pag-asa na minsang ibinigay niya sa akin. Napaiyak ang marami. Maging si Maika ay punas ng luha, habang si Rafael ay tahimik lamang na nakatayo sa kanyang tabi. Halatan proud, ngulit hindi kailangang sabihin pa. Lumipas pa ang ilang buwan at dumating ang unang anniversary celebration ng bagong pamunuan sa Azuralde Grand Hotel. Iyon ang pinaka-aabangang event ng taon para sa hotel. Hindi lang dahil sa muling pagbangon ng negosyo, kundi dahil naging simbolo ito ng pagbabago. Dumami ang bookings, tumaas ang moral ng staff, at kumalat sa industriya ang magandang reputasyon ng Azuralde bilang isang hotel na elegante ngulit makatao. Sa gabing iyon, hindi sa pinakataas na bahagi ng entablado unang nakita si Amelie. Nasa lobby siya. Nakatayo sa mismong lugar kung saan minsan ay pinahiya siya ni Fiorella, suot ang isang elegante ngunit simpleng Filipiniana-inspired gown. Hindi na siya ang dalagang may bitbit na mga bag at inuutusang maglinis ng sapatos. Ngunit hindi rin niya kinalimutan ang babaeng iyon. Sa katunayan, dala-dala niya ang alaala nito bilang paalala kung gaanong kalayo ang narating niya. Isa-isang binabati ni Amelie ang mga bisita. Nakangiti siyang tumutulong kahit sa maliliit na detalye. Kinukumusta ang mga empleyado at sinisigurong maayos ang lahat. Lumapit si Naldo at marahang nagsabi, "Ma'am, ang dami pong nagsasabi na iba raw talaga ang pakiramdam ng hotel ngayon." Ngumiti siya. "Hindi lang po hotel ang nagbago, Kuya Naldo, pati po ang mga taong bumubuo rito." Sa isang sulok, nakita niya sina Chef Rosana, Vian, Maika, Ate Yisa at Kuya Benhur na masayang nag-uusap. Naroon din si Miren na bagaman hindi expressive ay halatang kontento sa kinahinatnan ng lahat. At ilang hakbang lamang ang layo, nakatayo si Rafael, tahimik na nakatingin sa kanya. Lumapit ito at marahang nagsalita. "Owner, ready ka na?" Napangiti si Amelie. "Hindi ko na kailangang maging ready sa lahat. Natutunan ko na minsan sapat ng buo ang loob." Pagdating ng oras ng maikling speech, tumayo siya sa entablado sa harap ng mga bisita, empleyado at media. Ngunit sa halip na magyabang tungkol sa kita at pag-angat ng hotel, simple lamang ang sinabi niya. Ang Azuralde ay hindi lang gusali, negosyo o pangalan. Ito ay tahanan ng mga pangarap, ng mga taong nagsisikap at ng mga pusong naniniwalang pwedeng magsimula muli kahit galing sa pagkadapa. Kung may dapat man akong ipagpasalamat sa lahat ng nangyari sa buhay ko, iyon ay ang aral na hindi mo kailangang tapakan ng iba para umangat. Mas matibay ang tagumpay na itinayo sa dignidad. Sa sandaling iyon, umugong ang palakpakan sa buong bulwagan. At habang pinagmamasdan niya ang mga taong pumapalakpak, ang mga empleyadong nakangiti, ang mga kaibigan na naging pamilya sa kanya, at ang kinabukasang siya mismo ang bumuo, tuluyan na niyang nauunawaan ang pinakamahalagang katotohanan. Hindi ang pagiging may-ari ng hotel ang tunay na nagtataas sa kanya, kundi ang katotohanang kahit ilang beses siyang trinato bilang mababang tao, pinili pa rin niyang manatiling mabuti, matatag at may dangal.
ang dalagang galing probinsya na minsang itinuring na katulong ng sariling mga kamag-anak sa Maynila ay hindi lamang naging may-ari ng hotel. Siya ay naging babae ng sariling kapalaran. Isang pangalang hindi na kailanman maaagaw. Isang pusong hindi na kailanman yuyuko sa pang-aapi. At isang liwanag na magbibigay daan upang marami pang iba ang makabangon, makapagsimula at maniwalang posible ang bagong buhay.